Pag-usapan pa natin ang Pinoy-made sea vessel kasama si Mobile Journal RR Tubise. RR, ilang multipurpose sea attack craft ang meron tayo sa mga panahon ngayon? Sa ngayon, Paps, yung galing sa PropMech, 12 na 12 yung units kanilang ginawa nagawa nila simula nung 2006, nung simula nung nag-conceptualize pa lang nila hanggang ngayon. And itong dosing ito, 100% Pinoy-made. Lahat daw 100% Pinoy-made. Although, syempre, katulong pa rin nila. Meron silang katulong nila yung Philippine Navy. Tapos, meron din silang mga international company na katulong sa on how to better use this. May collab, ano? At nabanggit nung kausap mo kanina na sinasabi, mas superior pa nga ito dun sa existing na mga seacraft, ano? Yes. Sa anong paraan siya superior, RR? Yes, Paps, kasi yung itong impact na ginawa ng PropMech ay meron to actually, yun nga, nabanggit natin kanina na meron siya yung machine gun, yung 50 caliber. 50 caliber na machine gun. Tapos, every year, nagko-conceptualize din sila kung paano maayos or may improve yung mga model. So, meron na silang 4 na model. So, Mark 1, Mark 2 hanggang Mark 4. Tapos, actually, Pops, yung 70 years na actually sila na nagde-develop. Nagde-develop at kapartner ng Philippine Navy sa paggawa nitong mga ship. Matagal na pala yung partnership na yan. Pero saan daw nila kinukuha yung materyales sa paggawa ng seacraft? Kung 100% nga na dito ginagawa sa ating bansa. Yun nga, Paps, no? Yun ang nasa Subic ata, yung kanilang shipyard. Nasa Subic yung shipyard nila and yung mga materyales locally sourced din. Pero although hindi nila dinidisclose. Baka malaman ng mga kaaway. Yes, kasi delikado rin yun, Paps. So yun. Yung kumpanyang gumawa nito ay Pinoy din. No? Sabi mo, 70 years ng katrabaho ng Philippine Navy sa pagde-develop ng mga sea vessel. Paano nila natitiyak na talagang pangmalakasan? Nakita ko napakabilis 45 knots, ano? Paps, yung mga taong tumutulong sa kanila sa paggawa nitong MPAC ay mga local engineers din. Local engineers. And then yung mga local mechanics din. Tapos itong yung MPAC na to, ayan, ang bilis, Ang bilis. So, may tumutulong nga sila at tinulungan nga sila ng Philippine Navy sa pag-design yan. And then, actually, Pops, hindi lang yan din. So, meron ding 1,000 boats na ginawa yung PropMech para sa PNP, para sa PCG, at para naman sa iba pang men in uniform natin. So, masasabi natin talagang quality yung ginagawa nilang mga unit. And RR, kung 100% na sa Pilipinas ginawa itong mga seacraft na ito, malaking dihamak ang matitipid ng ating bansa, no? Sa presyo ng mga seacraft na ito kumpara kung mag-i-import tayo, kung bibili sa ibang bansa. Mas mura talaga siya, Pops, dahil yun nga, nabanggit rin ni Sir kanina, kung ikukumpara, although hindi rin nila dinisclose sa atin yung presyo. Kung specifically kung magkano yung natitipid ng Pilipinas, pero kung ikukumpara sa ibang bansa, yung same unit, 6 million to 10 million dollars kasi yon. So, mas mura siya. Mas mura di hamak. Mas mura di hamak. Okay. Bukod sa pagpapatrolya, no, dahil multipurpose seacraft ito, saan pa pwedeng gamitin itong mga MPAC? Itong mga MPAC, sabi ng PropMech, Paps, ay ginagamit din nila sa water search and rescue. Search and In rescue. fact, yung nitong nakaraan lang, yung bagyong Karina at yung effect nung habagat, tumulong tumulong PropMech sila sa pag-rescue. Katulong nila yung ating men in uniform sa pag-rescue ng mga tao sa baha. At malaki-laki yata yung capacity, no? Ilan bang personnel ang kayang isakay nitong MPAC na ito? Ito sa Paps, yung latest MPAC nila, yung Mark 4, ang kayang isakay is 16 na sundalo. 16 na sundalo. And then aside from that, halimbawa magre-rescue sila, pwede pang madagdagan. Pwede pa madagdagan kasi ang seating capacity lang yung pinag-uusapan natin, Paps. So yung nasa labas, pwede pa rin doon mag-ano. May equip ba ito with water cannon para pwede tayo makapag-asaran sa China? Yun lang, Paps, dahil wala tayo, no? Wala. Pero yun. Water gun na lang. Water gun, ilagay natin. Alright, maraming salamat, Mobile Journal RR Tubise.